Espiritu, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoong Jesus, na nariyan ka. Nag-alay ka ng iyong buhay upang kami ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi namin kayang pantayan ang kabutihan mo, O God, o kaya patuloy lamang po kami nagsusumikap na maialay ang aming mga buhay upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Kaya sa umagang ito, O Diyos, dinggin mo ang nilalaman ng aming mga puso. Dinggin mo ang aming mga dalangin. Dinggin mo ang aming pagsusumamo sa iyong kabanal-banalang panan. Sa bawat buka ng aming mga labi, hayaan mo at pagtulutan mo aming Diyos na maparangalan ka lamang. At sa umagang ito, patuloy po kayong mabukas ng puso at isipan upang ang mga salita mo na aming mapag-aaralan at mapag-uusapan ay baitin mo po ito sa puso ng bawat isa. Patuloy po nakakapag-alihan mo ang siyang patuloy na makita sa buhay ng bawat isa. O kaya sa umagang ito, hinihingi ko po sa iyo. Patuloy po kung nagpapakumbaba sa iyo kabanal-banalang panan, Banal na Espiritu. Pangunahan mo kami, ikaw ang magsalita sa aming mga puso sa umagang ito. Upang makamtan po namin ang biyaya, makamtan namin ang kalakasan sa aming buhay spiritual, na sa bawat hakbang namin sa mundo nito, patuloy mo po kami pinangunahan at ang tagumpay ay laging nakalaan sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, Diyos, na minamahal mo kami. Tunay nga po, Ama, na ikaw ang Diyos na walang hanggan. Diyos na makapangyarihan sa lahat at wala pong imposible sa iyo. Patuloy ka namin pupurihin. Magsalita po kayo sa aming mga puso. Magsalita ka, Banal na Espiritu, sa aming mga puso. Magsalita ka sa umagang ito. Turuan mo po kami sapagkat wala po kami magagawa kung ikaw ay wala sa aming mga buhay. Tinatagubilin ko po sa iyo ang iyong mensahe sa umagang ito na magdudulot po sa amin ng karunungan, magdudulot ng aral upang matuto kami humakbang ng naaayon sa iyong kalooban. Patuloy ka namin sasambahin, pasasalamatan, iwalhatiin at dadakilain lamang ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan. Ang dami po natin. Puno po tayo. So, after po ng ating service, ay papasok na lang po, nahuli po, no? Papasok na lang po tayo sa congregational prayer. So, pakilibog na lang yung iba para hindi kayo masagabala dyan. So, yung iba sa gitna, yung iba sa dulo. So, muli, tayo ay magpapatuloy sa gawain ng Panginoon sa umagang ito, sa kanyang mga salita. Samahan po ninyo ako buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa akin po ng unang Pedro. 1 Peter chapter 5, verse 1 hanggang 11 po ito. Pero ang konteksto po natin ay verse 2. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Yan, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tungkulin na dapat natin ginagampanan. Yun ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit pinili tayo ng Diyos. So, basahin po natin mula sa verse 1 upang maunawaan natin ang kabuuan ng mensahe na sinasabi ng banal na kasulatan sa umagang ito. Ang sabi niya, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalan na lalapit ng ipahayag. 1 Peter chapter 5, verse 1.
Ulitin ko po, verse 1, 1 Peter chapter 5, verse 1, sa matandang namamahala sa inyo, nananawagan ako. Ito po ang sabi ni Pedro na po. Bilang isa ring matandang tulad ninyo, nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo. At makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Verse 2, yung ating konteksto po. Ipinamamani kong alagaan ninyo ang kawan. Ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Sa ibang translation po, ang kawan ay mananampalataya. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob. Hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan, ito po yung ating topic na po. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Mensahe, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang ulayran ng iyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maligning na koronang di kukupas kailanman. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mga mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo. Pagdating ng takdang panahon, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang iyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Ito na po, verse 8, humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. So, literally, ang sabi doon ay matatanda, old age. Hindi po ito ay nagpapahiwatig na matanda sa iglesia. Ito ay matanda sa iglesia na po na sinasabi. So, ang tinutukoy dito ay kabuuan. So, ang bawat isa, kung titingnan po natin, tinawag ka ng Diyos, kaya ka naririto dahil tinawag ka ng Diyos. Kaya ka naririto dahil merong layunin ang Diyos sa buhay mo. Hindi lamang, kung titingnan natin, hindi lamang bagaman, automatically, tinukoy ni Pedro dito yung matatanda sa iglesia. Ibig sabihin kasi pag matatanda na sa iglesia, matagal ka na mananampalataya. Hindi yung senior citizen ka. Hindi po. Sa edad natin, hindi. Kundi ikaw ay matagal
sinabing matagal ng mananampalataya, pasok ka na doon sa 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. So, gano'n na katanda yung, gano'n na yung edad mo sa pananampalataya. Gano'n na yung edad mo sa bilang Kristyano. Nung time na ikaw ay makakilala sa Panginoon. Kaya nga, merong habilin dito si Pablo, si Pedro, sorry. May habilin dito si Pedro at meron siyang pakiusap. Ano ang pakiusap niya? Ipinamamanhik, ang sabi niya sa verse 2, ipinamamanhik kung alagaan ninyo ang kawan, ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Diba? Ang sabing ganun, pamahalaan ninyo ang kawan ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Anong dahilan? Bakit ka pumupunta rito? Dahil ba sa inutusan ka lang? Dahil ba sa... Kaya ka pumupunta dito dahil gusto mo lang na makisama? Gusto mo lang every Sunday ay makapagbihis ka ng maganda? Yung makita ka na nag-church ka? Hindi po. Kundi, kaya ka naririto dahil tinawag ka ng Diyos. Kaya ka naririto dahil meron kang responsibilidad sa Diyos na dapat mong gampanan. Yun yung sinasabi rito. At ang sabi gano'n, hindi ito sapilitan. Ito ay maluwag sa loob. It means kusa. Ang sabi po rito, kusang loob. Maluwag. Pag sinabing maluwag sa loob, kusang loob po ito na ginagawa natin sa Diyos. Sapagkat, muli ko nga pong alalahanin sa inyo na itong ating ginagawa ay hindi para kanino paman. Ito'y para sa Diyos. Tandaan natin, ilagay natin sa ating mga puso, ilagay natin sa ating mga isipan, na itong ating ginagawa ay hindi para mapapurihan ang sino paman. Ang ginagawa natin ito hindi para masumikat tayo, hindi para makilala tayo, hindi para sabihin ng mga tao na, ay, sipag-sipag naman niya, hindi para sabihin na relihiyosa ka o talagang totoong totoong makadiyos ka. Hindi po. Ito ay ginagawa mo dahil tinawag ka ng Diyos. Diba? At itong ginagawa mo ay upang maparangalan ang Diyos sa buhay mo. Naunawaan natin. Sapagkat ang sabi ng gano'n, ang Diyos ang tumawag sa atin, hindi po tayo ang tumawag sa Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng responsibilidad. So, ano yung responsibilidad na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Kung ano yung ginagampanan mo sa loob ng tahanan mo, responsibilidad mo yan na inatang sa iyo ng Diyos. Kung ano yung ginagawa mo sa loob ng pananambahan, responsibilidad mo yan na ibinigay ng Diyos sa iyo. So, nakuha po natin, kung ikaw ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng pag-share ng Word of God, go ahead, ipagpatuloy mo yan. Gamitin mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan at kaalaman ng Diyos upang patuloy mong maranasan ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pag-akay ng mga kaluluwa. Kaya ka dinala rito. Kaya ka nakakilala sa Panginoon. Ikaw ba ay ginamit ng Diyos para sa mga pag-awit? Awitan mo ang Diyos ng bukal sa iyong kalooban at hindi lamang sumusunod ka sa kung kanino paman. Pag sinabi pong bukal kasi, walang sapilitan. Kumbaga, ikaw yung kusa na responsibilidad ko to sa Lord. Dahil ano ba yung ginawa ng Panginoong Jesucristo na sakripisyo para sa atin? Diba? Namatay siya sa krus para sa atin upang bigyan tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, yung ginagawa natin, binigyan ka niya ng boses na maganda. Binigyan ka ng tinig upang gamitin mo yung tinig na yon sa pagpupuri sa Kanya. Kaya lagi natin ilalagay
pagmamahal na yan, ang sabi nga, the goodness is running after me. Mauuna sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Hindi ka maghahabol. The blessing is running after you. Mauuna sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Hindi ka maghahabol. Nakukuha natin kasi buong puso ka buong puso ka na nag-alay. Kung ang buhay mo ay ginagamit ng Diyos para sa mga pagtugtog, sa mga tugtugin, gamitin mo, gampanan mo ng bukal sa iyong kalooban. May pera man o wala, sabi nga ganon, may pagkain ng tiyan o wala, ang importante, naglilingkod ka sa Diyos. Ginagamit mo yung talento mo na ibinigay ng Diyos para sa iyo, ginagampanan mo yung responsibilidad mo para sa Diyos. Lahat yan para sa Diyos. Hindi para kanino pa man. Kaya nagkakamali ang tao, kaya bumabagsak ang tao sa kanyang pananampalataya kasi pag na ang kanyang puso, ang kanyang motibo ay kaya niya ginagawa ito ay para sumikat lamang siya, para makita na ganito siya, ito siya. So kaya bumabagsak ang mga mananampalataya. Subalit kung ang motibo ng isang mananampalataya, kaya niya ginagawa ito ay para sa Diyos dahil nag-alay si Jesucristo ng buhay para sa Kanya, hindi niya kaya itong pantayan, ang tanging magagawa lamang niya ay yung buong puso siya maglingkod sa Diyos ng may pagmamahal. Simple lang. Pag may pagmamahal ka sa Diyos, wala nang tanong-tanong yan. Makikita na ng Diyos ang puso mo, ang motibo ng puso mo, kaya pagpapalain ka niya. Sa totoo lang, kahit hindi mo nahingin ibinibigay na po sa iyo ng Diyos. Kasi nung nilikha po ng Diyos ang tao, lahat ng kailangan niya nandyan na. So ano na lang ang gagawin? May nagtanong po sa akin na taga-ibang bansa. Sabi niya, Pastora, meron lang po akong katanungan. Kasi inano po niya yung buong chapter ng Genesis chapter 2. So ang tanong ko po, Pastora, bakit alam naman ng Diyos na yung punong kahoy hindi dapat kainin dahil ito ay sa pagkakaalam ng mabuti at masama, bakit nilagay pa doon? Sabi niya. Sabi ko, kapatid, upang ipakita, kaya nilagay ng Diyos siya, upang ipakita sa lahat ng kanyang nilikha na hindi niya tayo ginawa mabubuti. Upang ipakita sa lahat ng kanyang nilikha na meron tayong kalayaan. Malaya kang mamili sa kung ano yung mabuti at ano ang masama. Dahil sa bandang huli, meron kang pananagutan sa Diyos. May warning Bago mo gawin, may paalala ang Diyos sa iyo. Diba? Sugampanan mo. Anong responsibilidad mo? Ang sumunod sa Diyos. Diba? Kasi nandoon na lahat Sundin mo kung anong utos ng Diyos, kung ano sinasabi ng Diyos. Dahil lahat ng biyaya ay nasa sa iyo yan. So bakit bumagsak ang tao? Kasi naging makasarili siya. Diba? Bakit ang isang mananampalataya, matagal nang nananampalataya, hindi lamang basta mananampalataya, kundi maging ang naglilingkod na maraming mga magagawa dyan. Hungkat ang buhay, magpahanggang sa ngayon. Bagsak ang buhay, magpahanggang sa ngayon. Kasi ang nakikita lagi kung ano yung nararamdaman niya. Yes. Nakikita niya lagi kung ano yung sitwasyon niya. Yes. Naglilingkod siya pero meron siyang kakaibang motibo para sa sarili niya. Yun ang dahilan kaya bumabagsak ang mga mananampalataya, ang mga manggagawa. Bakit bumagsak si Eva? Sa pagkakasala. Dahil dinamdam niya lang sarili niya Yung kung ano lang yung para sa sarili niya, yung paningin niya, yun lang ang pinagpasihan niya. Diba? Kaya bumagsak sila sa pagkakasala. Ito ang
pinapipilitan lang. Kasi nakikita ng Diyos yung motibo mo. Nakikita ng Diyos yung motibo ng puso mo. Kaya ako, sa totoo lang, sa bawat panalangin ko, lagi kong sinasabi sa Panginoon, saliksikin mo, O Diyos, ang puso at isipan ko. Dahil baka hindi ko na alam na ako pala ay lumalakad na nang hindi na ayaw siya. Ang lahat ng ito ay ipakita mo sa akin kung talagang totoong nalulunod ka sa buhay ko, at kung nakikita mo na tama ang motibo ng puso ko, ipakita mo ang kapangyarihan mo. Hindi lamang sa sarili ko, kundi sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa mga apo ko, at sa lahat ng taong nakakakilala. Sa lahat ng tao. Diba? Sacrifice po ako para sa Diyos. Dahil kung ang puso namin ay kaya ako pumupunta doon sa ganung bagay dahil meron akong gustong makita, dahil gusto ko lang mataas ako, gusto ko lang makilala ako, medyo hindi ako tatagal. Isipin po ninyo, gigising ka na alas 3 na madaling araw. Magpe-pray, after ng prayer, mag-aasikaso ka, aalis ka 5:30, 6:30 o 6. Hindi kami pwedeng umalis ng 6:30, late na kami. 5:30, quarter to 6, yun ang pinakamahaba. Pero may napapala ba kami, financially or anything na hinahangad namin? Wala. Bakit? Ano ang motibo ng puso ko? Ang motibo ng puso namin, nais lamang namin napaparangalan ng Diyos. Simpleng bagay. Pero pinagkukulang ba ng Diyos ang kanyang lingkod? Hindi. Kaya nga, tama po yung awit. Your goodness is running after me. Totoo po yun. Kaya ang motibo po sa paglilingkod ay hindi para gusto mong matanyag ka. No. Dapat ang maging motibo ng paglilingkod mo ay gusto mong maparangalan ang Diyos sa buhay mo. Gusto mong mataas ang Diyos sa buhay mo. Magsakripisyo ka sa paglilingkod sa Diyos at makikita mo ang kanyang himala. Doon yun. Puso po ang pinagbabasihan. Ibinibigay ng Diyos siya sa lahat. Kaya ano po ang sabi? Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan. Minsan, pupunta ka sa church, ano kaya makukuha ko pag alis ko? Diba yung mga tipong ganon? Minsan, kaya ka lang gustong pumunta dahil, teka, may ano doon eh. Diba? Ibig sabihin, meron kang hinahangad na isang bagay. So, dapat ang maging tamang motibo ng puso natin ay kaya ka pumupunta sa church ay dahil totoong naglilingkod ka sa Diyos. Dahil siya ang unang nagmahal sa iyo. Hindi sa pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Natutuwa ka, nagagala ka. Kahit puyat ka, kahit pagod ka, kahit ano pang datnan mo o ano pang danasin mo, nagagalak pa rin ang puso mo at ikaw ay natutuwa sapagkat ginamit ka ng Diyos sa dinami-dami ng tao. Ikaw ang pinahalagahan ng Diyos. Naunawaan po natin. Matuwa ka, magalak ka. Verse 3, hindi bilang Panginoon ang inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ang inyong mga kawan. Kawan, alam niyo po ba yung sinasabi po rito na kawan ay mananampalataya. Bawat isa. Mananampalataya po yun. Katulad sabi na, at pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na kurunang di kukupas kailanman. So, pastol. Ang pastol na tinatawag Pangulong Pastol ay si Jesucristo. Ang bawat isang naglilingkod sa Diyos, ang tawag sa iyo ay pastol. Ikaw yung mangangalaga ng mga lupa. Ikaw yung may responsibilidad
For example, sa maliit na bagay, huwag natin pumunta, huwag muna tayo pumunta sa malakihan. Kasi nandito pa lang tayo sa maliit. Kumbaga, para papulang tayo ng sanggol. Tingnan po natin yung sanggol, no? Ang sanggol, pag ipinanganak, months kung bibilangan, 1 taon, hindi pa gaano maglalakad. After ng 1 year, saka pa lang yan, unti-unting tatayo. So, 2 years, yun na, hindi pa gaano, nadadapa-dapa pa yan. So, ibig sabihin, sa 2 taon, aalagaan pa natin. Tayong mga mananampalataya, ang unang-unang responsibilidad mo ay ang sarili mong pamilya. Paano mo sila napapasunod sa'yo? Paano mo sila naaakay sa gawain ng Diyos? Paano mo sila naitutulid? Diba? Paano nakikita nila sa buhay mo yung pagiging isang tunay na Kristiyano? Yung pagiging tunay na mananampalataya. Kaya nga, ang unang ministry po ng bawat isang mananampalataya ay yung ating pamilya. Yung ating sambahayan. Hindi sila watak-watak. Ano po? At hindi dapat humukag ang sambahayan ng bawat isang mananampalataya o ng bawat isang taong Kristyanong tinawag ng Diyos para bigyan ng responsibilidad. Kasi ang una nating responsibilidad ay yung ating sambahayan. Ngayon, pag may sarili na po silang buhay, may kanya-kanya na po silang pamilya, dapat ipakita mo pa rin yung mabuting halimbawa mula sa iyo. Na ando doon ka at kung nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. At alam niyo po ba, pangalawa is yung responsibilidad ninyo sa church na inyong gagampanan. Hindi naman porket magagawa ka sa Diyos, hindi ka na pwede lumiban. Kung yung pamilya mo ay may mga sakit at karamdaman, normal lang po yun. Dinadanas po natin yan. So, tingnan po at nakikita ng Diyos yan upang subukin ka ang katatagan ng pananampalataya. Sinusubok ng Diyos yan. Kaya nga, habang ikaw ay sumasampalataya, katulad ka ika ng ginto na dinadaan sa apoy upang lumalisay at makita ang tunay na kakinangan. Kaya kung ang isang manggagawa o ang isang mananampalatayang totoong naglilingkod sa Diyos, hindi dumaranas ng pagsubok, tanungin mo ang iyong sarili. Lumuhod ka sa Diyos at manalangin ka. Baka kasama mo na yung manunugtog. See? Kaya masarap din na may nararamdaman tayong mga pagsubok. Dahil ito yung lalong maghihigpit ng ating pananampalataya sa Diyos. Doon po tayo pumapasok. At ang sabing ganon, ang pastol, ang pangulong pastol ay darating. Diba, meron sinasabi sa Bible na alam ng kawan ang tinig ng kanyang pastol. One time po ako'y nag-devotion sa lobby ng City Hall. Hindi po ako nagpakilala. Bakit pa? Ba't pa ako nagpapakilala? Hindi ko ugali na iparangalan. Parangal yung aking pangalan. So, doon ko nakita yung sinasabi ng Biblia na ang tupa ay na-identify ang tinig na kanyang pastol. Kahit hindi siya nakikita, naririnig lang siya. Kaya natuwa ako, sabi ko sa Lord, tama nga talaga ang sinasabi mo sa banal na kasulatan. Dahil habang ako'y nagsasalita, nag-devotion doon, then after the devotion prayer, after ko noon, may lumapit sa akin na isang babae. Sabi ko na, Pastora, ikaw pala yun eh. Pipicturan sana kita kasi nung marinig ko ang iyong tinig, alam ko na ikaw yan. Tinig pa lang. Pipicturan sana kita, hinahanap ko, pupunta na po sana ako nung marinig ko ang tinig ko. Tinig mo at pipicturan kita. Kaya lang
ano pala sa'yo. Di ba? So, parang namang tinatsak ko ng Lord. Sabi ko, tama pala yung sinasabi sa Bible. Tama talaga, as in totally, 100%. Naririnig ng mga tupa. Ang kapag tunay kang tupa, yung iyong pastol ay naririnig. Di kinabukasan naman, pag-akyat ko naman doon sa aking dinedevotion every pag umaga, nagsalita rin, Pastora, ikaw yun ano? Ikaw yung nagsasalita yung nag-devotion doon. Kahapon, sabi niya. Sabi ko, oo, ako. Kasi hindi mo na kailangan magpakilala eh. Di ba sila na ang kikilala sa'yo. Hindi na ikaw. Kaya sabi ko, ang Diyos na ay napakabuti talaga. Walang sayang. Ang bawat oras at bawat minuto na ibinibigay mo sa Diyos ay walang sayang. Alam niyo po ba yun? Sapagkat ina-identify ka ng Diyos. Ipinakikita sa'yo ng Diyos na anak, mahalaga ka sa akin. Yan yung galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya. Minsan kasi, sa ayaw natin sa gusto, minsan ba nararamdaman nyo yung parang wala yung presence ng Lord? Nararamdaman nyo yung dinidinig pa ba ng Diyos yung prayer ko? Pag nag-iisip ka na, Lord, dinidinig mo pa ba yung panalangin ko? Minsan tumaraan tayo sa gano'n eh. Na parang hindi mo siya nararamdaman na. Pero yung pala, ang Diyos pala talaga, nagpaplano ng mabuti para sa iyo. Tapos biglang bubulaga na lang sa iyo. Saka ka ngayon magugulat. Ito pala. Diba? Yung mga tipong gano'n, ito pala yung plano ng Diyos. Kaya minsan nananahimik siya, hindi mo maramdaman. Pero tuloy mo lang. Tuloy ka lang sa pagpupuri, tuloy ka lang sa paglilingkod, tuloy ka lang sa pananalangin. Minsan, hindi lang minsan, di ba? Kundi madalas, nararanasan mo na pag nagpipray ka, walang presence. Pero ang hindi natin alam, na nagpaplano ang Diyos para sa ikabubuti mo. Nagpaplano pala ang Diyos sa kung ano yung mararamdaman mo na magugulat ka. Masashock ka, kumbaga. And then doon na lang magpapasalamat ka sa Kanya. Saka ka na iiyak. Saka ka na uupo, iyuyuko, sasabihin mo sa Lord na, Lord, sorry. Inisip ko na napabayaan mo na ako. Inisip ko na hindi mo na ako kasama. Diba? Sabi niya, footprints in the sand. Naglalakad siya sa tabing dagat. At habang siya ay naglalakad sa tabing dagat, iniisip niya na siya lang mag-isa. Pasan-pasan niya lahat ng problema niya, lahat ng hinanakit niya, lahat ng sama ng loob niya. Aping-api siya sa mundo na parang tila'y walang kumukup sa kanya, walang gumagabay sa kanya. Pero hanggang sa naglalakad siya, mga bakas nakikita niya ay isang bakas lang ng mga paa. Subalit ang hindi niya alam, hindi naman talaga paa niya yun, kundi paa pala ng Diyos yun. Bakit? Kalong-kalong ka na eh. Ang Diyos na ang naglalakad para sa'yo. Hindi na ikaw ang naglalakad para sa Diyos, kundi ang Diyos na ang naglalakad para sa iyo. Diba? Kasi kalong ka na. So, yung tinatawag na amazing grace. Diba? Doon yan pumapasok. Kaya, huwag lang tayong mangunawa. Tuloy lang, go lang. Ano man ang nararanasan mo, gampanan mo ito ng merong pagmamahal. Diba? Gampanan ng merong pagmamahal. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa mga nakakatanda, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. It means maglingkod sa isa't isa. Hindi yung bossing ka. Sister, gawin mo nga yan. Sister, gawin mo nga ito. O, diba yung mga tipong ganon? Bro, abutin mo nga yung kunin mo nga yung ganon. Ano parang demanding siya?
Christian pa. Diba? Sabi nga na maglingkod kayo sa isa't isa. Ngayon, irespeto ang nakakatanda. Mga kabataan, it means kung ikaw ay nasa level pa lang ng grade 1 at yung namumuno sa inyo ay grade 2 na, kunting respeto naman. Ano nga natin? Kunting respeto. Hindi yung gusto mo, mapasunod siya sa gusto mo. O, diba? Ang sabi ng Biblia, maglingkod kayo sa isa't isa. Kung hindi kaya ang isang bagay, makisuyo. Hindi yung mga pag-utos ka, akala mo, di ba? Yung mga tipong, kunin mo yan, sister, gawin mo, bumili ka lang. Yung mga tipo, wala malang sis maka pwede. Sis pasuyo naman. Kung hindi mo kaya, pero kung kaya mo naman, gawin mo na. Kasi sabi maglingkod sa isa't isa eh. Hindi ikaw ang maging boss. Hindi ikaw yung dapat na magpaglingkuran. Kung hindi mo kaya, makisuyo ka, makiusap ka. Maglingkod kayo sa isa't isa. Pare-parehas. Walang amo, walang nakakataas. Pare-parehas tayo sa harapan ng Diyos. Nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Sabi nga, ang nagpapakababa ang siyang itinataas at ang nagpapakataas ang siyang itinababa. Minsan maging katanungan sa buhay natin na bakit hanggang ngayon? Ano nga ba ang aking pagkukulang? Huwag natin ang Diyos ang tanungin, ang sarili natin ang ating tanungin. Kasi baka mamaya hindi mo inaasahan na ikaw pala ay meron ng pagyayabang. Meron ka na palang pagmamalaki. Kaya hindi naaabot ng Diyos yung puso mo. Dahil meron ka na palang kayabangang natatago sa iyong isipan. Diba? Magpakumbaba ng maayos. Ipakita natin sa Diyos yung ating humbleness. At yung kayabangan sa labas, medyo ilagay natin sa isang tabi. Kasi ang kapalaluan, ang pagmamataas, o ang kayabangan ay magdadala sa iyo sa pagbagsak. Nanawaan natin. Kaya minsan niya, meron isang babae na siya na yung nagkamali. Ititrend ka pa, yung pagbabantaan ka pa. Sila na ang nagkulang, sila na ang nagkamali. Kaya sabi ko, aba, huwag ako ang pagbabantaan mo. At huwag ako ang pagsasalita mo ng ganyan, wala akong kasalanan sa iyo. Huwag mo akong pagyayabangan. Huwag mo akong pagbabantaan. Wala akong kasalanan sa iyo. At yan kayabangan mo ang maghahatag sa iyo pagbabago. Kasi totoo yan. Nangyayari yan. Ayaw ng Diyos ng mayabang. Ayaw ng Diyos na ipagyabang mo kung ano ka, kung anong meron ka. Napapasok ka lang sa government. Ano ka lang ba naman? Di ba kung tutusin, hindi naman ikaw ang amo. Kundi ikaw ay tagapaglingkod lang din. Pero sa mga ordinaryong mamamayan, mayabang ka. Di ba? So, ano magiging buhay meron? Kaya sabi ng Biblia, kung ikaw ay palalo, ibabagsak ka ng Diyos. Hindi magtatagumpay ang buhay mo. Kahit anong kayod mo. Gustuhin mo man na lumagay sa karangyaan buhay dahil sa kayabangan, yon ang magbabagsak sa iyo. Kaya nananatili ka sa kumunoy. Diba? Naunawaan po natin. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. At dadakilain niya kayo pagdating sa takdang panahon. So, anong sabi? Pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain tayo sa takdang panahon. Hayaan mo na ang Diyos ang magbigay ng kadakilaan sa buhay mo. Hindi ikaw ang maghangad na maging dakila ka. Kasi tinatakdan ng Diyos yan. Ang dapat mo lang gawin, maglingkod ka lang ng bukal sa iyong kalooban. Wala. Mahalin mo ang Diyos ng tapat. Mahalin mo ang Diyos ng totoo. Kung ano yung ginagampanan mong responsibilidad, gawin mo ng may
pagmamahal sa Diyos. Gawin mo ng punong-puno ng pagtitiis sa Diyos. At kapag nangyari yun, ang puso mo ay punong-puno ng pagpapakumbaba, ang Diyos ang magbibigay ng karangalan sa iyo. Hindi man dito sa lupa, subalit doon sa kalangitan ay nakalaan ang karangalan ipuputong ng Diyos para sa iyo. At ano sabi? Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukup sa inyo. See? So, balisa ka ba ngayon? Ano ang kinababalisahan mo? Wala kayong pagkain, wala kang bigas, wala kang ganito, wala. Kasi nakikita mo yung wala. Hindi mo nakikita yung Diyos na tumawag sa'yo. Tingnan mo, hindi mo kasi nakikita yun yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi lagi lang nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nakikita mo, kung ano yung wala sa'yo, yun pa ang nakikita mo. Samantalang yung Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay, yung Diyos na tumawag at pumili sa'yo, hindi mo nakikita. Yun yung sabi niya, Siya ang kumukup sa'yo. Sa oras na tinawag ka niya, sa oras na nag-alay ka ng buhay sa Kanya, sa oras na ikaw ay umasa sa Diyos, ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ano sabi niya? Ang Diyos ang kumukup sa'yo. Amen. Unawaan natin, kaya hayaan mo sa Kanya yan. Sabi nga, di ba, hayaan mo ang bukas ang problema sa Kanya. Yung ngayon, kung ano yung ngayon, kung anong meron ka ngayon, ipagpasalamat mo sa Diyos yan. At bahala na ang bukas sa sarili niya. Dahil ang Diyos ay Diyos yan. Diyos na makapangyarihan yan. Diyos ng biyaya. Lahat ng biyaya ay nasa Diyos. Makakanta natin yan. Kaya nga, dahil sa dumarating sa tao, sa mananampalataya ang pagkabalisa, doon pumapasok ang diablo. Doon kumikilos ang kaaway. Kaya ano sabi sa verse 8? Tingnan ninyo ha. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Yes. O, bakit maraming bumabagsak na Kristiyano? Mananampalataya, matagal na, pero bumabagsak pa rin. Walang kaayusan ang buhay. Hanggang ngayon, nasa baba pa rin. Dahil nga yung kabalisahan ang nagsisimula sa kanyang buhay, pumapasok sa kanyang puso, sa kanyang isipan, kaya nakikita ng diablo yun, na balisa ka sa lahat ng pangangailangan mo dahil ang nakikita mo ay yung wala. So ngayon, gumagawa ang diablo ng paraan, doon ngayon papasukin ang isip mo. Kaya pag pinasok mo ng diablo, ng espiritu ng diablo ang isipan mo, nanghihina ka na ngayon. Ang dami mo na ngayong katanungan sa buhay. Ang dami mo na ngayong hinahanap sa buhay mo. Eh yung totoo mong puso, hindi mo muna hanapin. Tama ba? Yung totoo ng puso mo, kaya ka sumasamba? Kaya ka pumupunta? Hindi dahil sa totoong pagsamba mo sa Diyos? So ano nangyari dahil sa sobrang kabalisahan mo, dahil sa sobrang paghahanap mo sa kung ano yung wala sa'yo? Napasukan ka ngayon ng espiritu ng diablo. O nasan ka? Nanghihina ka na. Hindi ka na ngayon makapagsamba. Hindi ka na ngayon makapunta sa church. Kasi bakit? Napasukan ng espiritu ng diablo yung iyong kaisipan. Kasi yung wala ang hinahanap mo. Hanapin mo muna ang Diyos. Pag hinanap mo ang kapangyarihan at ang presensya ng Diyos, tingin-tiyak ko sa iyo. Lahat dyan ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen. Pag tumarating ka na sa punto na gano'n, nanghihina ka na, anong sabi? Gamitin mo yung kapangyarihan ng Diyos. Resist the devil. Ang sabi ng gano'n. Kaya nga humanda ka. Magpantay ka mabuti bilang ikaw isang Kristiyano. Bilang ikaw ay isang mananampalataya. Kagaya na hindi yan nagtatagal sakit at karamdaman. Hindi magtatagal sa buhay mo yan. Hindi magtatagal yan sa pamilya mo. Kaya nga ang sabi gano'n, parang leyon
ikaw ay tunay na naglilingkod sa Diyos, teka muna, mukhang iba na yata ito resist the devil. Palayasin mo siya, lumayas ka. Dahil ikaw ay may kapangyarihan ng ibinigay ng Diyos sa iyo, simula mo ikaw ay sumampalataya. Dahil sino ba ang nasa sa puso mo? Sino ba ang nasa buhay mo? Di ba ang Espiritu ng Diyos? Sino ang Espiritu ng Diyos? Makapangyarihan sa lahat dyan. Yun ang nasa sa iyo. Kaya nga binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Ang sabi nga ng Biblia sa Santiago, sabi, kung sino man ang nagkukulang ng karunungan sa inyo, humingi siya sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay sagana kung magbigay at hindi siya nanunumpa. Minsan hindi mo naiisip yan, hindi mo nakikita yan sa sarili mong pamilya, sa sarili mong sambahayan. So gawin mo. Hingin mo ano ang dapat kong gawin. Panginoon, tulungan mo ako. Gamitin mo yung kapangyarihan. Pag ginamit mo yung kapangyarihan, aalis ang diablo sa'yo. Kaya nga, diba, sa Jesus, nung time na pinutok siya doon sa bundok, o sige nga, kung ikaw nga anak ng Diyos, magpatihulog ka nga sa bangin na yan. Di ba nasusulat? Ang sabi ng gano'n, iingatan ka ng mga anghel niya upang hindi ka masaktan o madupilas man. O di ba? Iyon ay espiritu ng panlilinlang. Maraming ginagamit ang diablo ng mga espiritu para subukin ang bawat mananampalataya. Mga panaginip ginagamit ng Diyos yan para mangusap sa iyo. Maging alerto ka. Humanda ka at magbantay. At kapag ikaw ay managinip na, palayasin mo sa pamamagitan ng panalangin mo. Totoo po yun. Sapagkat ang mga panaginip kung minsan ay pangungusap ng Diyos yan. Hindi ka naman niya kayang kausapin ng boses na iparinig sa iyo, hindi pa panahon. Pero sa pamamagitan ng mensahe, una salita ng Diyos, pangalawa sa panaginip. Kaya tingnan mo rin, bantayan mo rin, baka yung panaginip mo bunga lang ang tulog mo. O kaya yung panaginip mo naman sa sobrang pagod mo lang. Depende sa panaginip yan. Kaya ako nakikita ko yan. Pag ang panaginip ko ay medyo mismo, nagre-review po talaga ako. Review, sabi niya. Palayasin mo, humanda kayo, magbantay kayo, aali-aligid ang diablo. Tingnan mo, di ba may mga pamilyang nawawasa, tuluyang nasisira. Bakit? Yung diablo na umaali-aligid yan eh. Teka nga, maganda ang takbo ng pamilya niya. Wawasakin ko ito. Ganun ang diablo. Pero kapag ikaw ay puno ng kapangyarihan ng Diyos, hindi magtatagumpayan sapagkat cover ka ng Lord, na protection ka ng dugo ng Panginoon. Kaya nga, ano ang utos niya? Humanda kayo. Ito po ang i-a-apply natin sa ating mga sarili, mga magulang at kapatid. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na mahahanap ng masisira. Bantayan mo mabuti sa pamamagitan ng panalangin at saliksikin mo ang nangyayari sa buhay mo. Saliksikin mo ang nangyayari sa sarili mo. At anong sabi? Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. See? Doon pa lang makikita mo yan. Pag ikaw ay abang-abang na, ikaw ay mananampalataya, na sabi mo nga sunod-sunod na yung mga pagsubok mo, yung parang nasa gitna ka na ng lakot, na lumalangoy, at pagkatapos medyo malulunod ka na. Yung bang wala ng katapusan, tapos parang tila bagang may isang kamay na humahawak sa iyong ulunan at ilulubog ka na naman ulit. Bigla ka na namang magsusumikap na lumabas ang ulo mo, yung hininga mo ay kailangan mong makalanghap. Diba? Marami yung gano'ng sitwasyon kasi dinanas ko yan noong araw.
medyo naghahanap ka ng paglakap, tandaan mo lang na yung dagat na kinaroroonan mo, nilikha ng Diyos yan. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa doon. Kaya kung ikaw ay naroroon sa ganong uri ng kumunoy, medyo tawagin mo lang ang Diyos. Huwag kang magpapatiwaan. Huwag kang magpapatilunod. Dahil merong isang kamay na nakahandang sumaklolo sa iyo. Tingnan mo si Pedro. Nawalan kasi siya ng pananalig. Nakita niya yung malaking alon na pumapasok sa kanya. Sa pasimula, natutuwa siya. Sige nga, sinubok pa niya si Jesus. Sige nga, kung ikaw nga yan, pahintulutan mo akong makalapit sa iyo. O, so pinagbigyan siya ngayon ni Jesus. Lumapit siya ngayon. Nakahakbang siya ngayon sa dagat. Natila para siyang naglalakad sa buhangin. Nakaisang hakbang, nakadalawang hakbang, malapit na siya sa harapan ng Panginoong Jesus. Kasi isang dangkal na lang eh. Diba? Napansin mo, habang siya ay humahakbang, naglalakad, kasi bakit siya nakakalakad sa gitna ng dagat? Dahil ang nasa focus ng isip niya, sa kanyang mga mata, si Jesus ang nasa harapan niya na gusto niyang malapitan. At dumating, kaya sabi, ang sablo ay aali-aligid, humanda kayo. Anong nangyari kay Pedro? Di ba natanaw niya yung alon, yung malaking alon? Kasi hindi na siya pumukus eh. Medyo sa harapan kasi. So sa harapan, napakalaking alon. Ang nakikita niya, nagkaroon siya ngayon ng kaisipan na siya ay malulunod at hindi lamang siya malulunod. Kundi ang Panginoong Jesus, kaya ano nangyari? Nung time na nakita niya yung alon, hindi kasi fix yung mata niya eh, yung isip niya eh. So, nakuha pa rin siya ng mga bagay sa kanyang paligid. Nung nakita niya yung napakaliking alon na tatabon sa kanila, unti-unti siyang lumubog. At doon niya nakita na malulunod na siya. Doon niya naramdaman na malulunod na siya. Kaya ano sabi niya? Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, tulungan mo ako. Sabi ni Pedro. Diba? Pero ito, tingnan mo, habilin niya to. Sino ang nagsalita nito? Sino ang nagabilin nito? Si Pedro. Sa gitna ng paglubog mo, sa gitna ng kawalan mo ng pag-asa, sabi niya, tawagan mo si Jesus. Tawagan mo ang Panginoon mo. First, una, gampanan mo ang iyong tungkulin na mayroong kagalakan, na mayroong pagmamahal. Pangalawa, ang sabi pong ganon, pumanda ka at magbantay. Pangatlo, sansalain mo ang dyablo sa buhay mo. At pang-apat, panguli, sa gitna na ikaw ay lulubog na, tawagan mo si Jesus. At ang kanyang kamay, nakahanda lagi upang ikaw ay abutin at itataas ka niya. Muli kayong magsasawa at mararanasan mo kung ano yung kapangyarihan ng kamay niya na makikita mo. Tatandaan mo lang lagi na bagaman nahihirapan ka, lagi mong ilalagay sa isipan mo na hindi lang ikaw ang nakakaranas ng kanyang uri ng pagsubok. At sabi gano'n, sa buong mundo, nakakaranas ng ganyang uri ng pagsubok. Huwag kang lumayo. Huwag kang lumayo sa Diyos. Huwag kang lumayo kay Kristo. Kahit sinasabi mo na ikaw ay lulubog na. Kahit sinasabi mo na parang hindi mo na kaya umangat, hindi mo na kaya lumangoy. Kung hindi na kaya ng kamay mo, hindi na kaya ng paa mo, yung bibig mo, mabibig ka. Kaling sabay ng puso mo na magsasabi, Panginoon, tulungan mo ako.
ang sarili ng nararamdaman. Kapag malapit na, hindi na magtatagal. Darating na ang Panginoon. Lahat tayo ay tumayo. At tayo po ay umawit sa Diyos. Natuloy po natin awitin ang katapatan mo. Salamat po, Diyos. Pagod mo, Diyos.
maranasan ang iyong kapangyarihan. Patuloy nilang maranasan ang iyong katapatan sa kanilang mga buhay. At sabay nito ang pagbabago ng puso at isipan ng bawat isa na maglingkod po sila kaming lahat ng sapat at merong pagmamahal. Magampanan namin ang aming mga tungkulin sa bawat tahanan. Magampanan namin ang aming mga tungkulin sa iyong gawain bilang ito ay responsibilidad na inatang mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Magampanan namin ang aming mga tungkulin sa iyong kabanal-banalang paanan. Ang bawat responsibilidad na inatang mo sa aming mga balikat. Diyos na dakila at tapat, pagpakahayag po kayo sa buhay ng bawat isang ngayon ito. Maranasan nila ang himala. Maranasan po nila ang iyong kapangyarihan. Pagpalain mo po ang lahat, O Diyos. Patuloy ka namin sasampayin. Basasin ang mga dakilain. Salamat, Banal Espiritu, sa pangungusap mo. Salamat sa pagsasalita mo sa puso ng bawat isa. Ito po ang aming samang dalangin